Bata pa lang daw si Shaira, madalas na raw siyang dalawin ng mga kakaibang nilalang sa kanyang panaginip. Nung bata talaga ako, weird pero laging about sa mga demonyo. Mga witch, yung mga panaginip ko, mga patayan, ganun. Di ko alam kung bakit, lagi akong nag-sleep paralysis. Kaya naman ang dapat sana'y sweet dreams, nauuwi raw sa bangungot. Mas nakakaramdam kasi talaga ako than nakakakita. Kasi naririnig ko yung mga kubyertos, pero wala naman talaga. Alam ko magbo-birthday na ako noon. Tapos biglang ang daming tumubos sa legs ko. Parang sugat na merong ano sa gitna, parang may lubog sa gitna. Na pag-isipan namin na magpatawas. And then, ang sabi sa akin, may nasipa daw ako na something na maliit na galit. Ang mga ganitong karanasan, nadala niya raw hanggang sa kanyang pagtanda. Ang ilan nga raw sa mga hindi niya malilimutang karanasan, nangyari sa lock-in taping na gubat ang kanilang location. Hindi mo ko kailangan protektahan mula sa katotohanan! Doon kasi sa location ng lolong, ang ginagamit namin na space ay yung liblib na lugar. Kailangan ko sumigaw. Parang galit ako. Nasa gitna kami ng parang gubat. Tapos sigaw lang ako ng sigaw. Ah! Matapos daw ang eksenang ito, tila ba may iba pang napahanga sa acting ni Shaira? Kinagabihan na yun, binabangungot ako. May sumisigaw din sa akin. Parang isang entity siya na black, na mabuhok, hairy, and then sumisigaw siya. Tapos yung sigaw niya, ah! Ah! As in, galit talaga. Tapos sinasakal ako. First time kong makita na may entity. Pero ang nilalang sa bangungot, nagpaparamdam na rin daw kay Shaira. Galing eksena, isang beses. Kulat ako, pag kukunin ko yung bag ko, basang-basa yung kama ko. Ha? Ba't basa? Pag suscoop ka ng tubig na gano'n. Ah, bakit basa? Sinong nakatapon? Check ko. Wala, tuyong-tuyo yung loob ng bag ko. Sabi ko, baka may tumulok. Hindi naman umuulan. Sabi nila nung mga makeup artist namin, parang baka yung moist ng aircon, sobrang lamig. Sabi ko, ha? Hindi mo na masuscoop yung moist ng gano'n, di ba? Tsaka nasa mga pader-pader yan, nasa ano. So, inakyat ko, sinek ko yung mga, wala talagang tutulo. At tinapatan pa niya ito ng dambuhan ng lakas sa loob. Ang secret stalker niya, sinubukan pa niyang kausapin. Ito ha, tuyo yung kumot ko. Tuyutin yung unan ko. Pag ito nabasa, maniniwala na talaga ako sa'yo. May naramdaman ako dito sa may ganto ko. Sabi ko, malamig. May tumutulo. Ha? Paano nangyari yun? Chinig ko ilalim. Walang kahit na anong basa tubig dun. Hindi siya tulo sa taas. Sabi ko, oh my gosh, positive nga. Doon ako na-convince na meron nga. Isa sa pinakasikat na nilalang na nanako sa isang buong henerasyon ng mga Pinoy. Ang isang ito na matatagpuan daw sa mga tubigan at may pagsugpot pa sa inidoro. Ang feeling main character na Undin! Maliit na mukhang tao at basa-basa, parang tumutugma sa description ng isang undin. Mga water nymph na matatagpuan sa mga lawa, sila ay mga maliliit na mga nilalang na tagapagbantay sa ating mga lawa at nangingitlog sila doon at kapag nasira mo ang kanilang tahanan o kaya nabasag mo ang kanilang mga itlog, sila ay naghihiganti. Isa nga rin kayang Undin ang secret stalker ni Shaira. Feeling ko sumunod siya sa kwarto ko. Di pa natapos siya ng pagpaparandam. Hanggang sa kanyang pagtulog, sumunod ang di umano'y masugid niyang tagahanga. Tuwing matutulog na ako, yung kama ko, may gumaganon. Yung parang ayaw ko patulugin. Ha?
gabi-gabi na ako umiiyak, gabi-gabi akong gising. Tapos hanggang umaga yun. Hanggang si Shaira, humingi na raw ng saklolo. Sinabi ko na siya sa production, yung tito ni Ate Rochelle, sabi niya ano daw siya, albularyo. Binigay niya yung pangalan ko, yung birthday ko. Tapos yun, may nakita nga siya. Aahon na nga kaya ang katotohanan? Sabi niya water element, na parang isang entity na black, na maliit, na mabuhok. Wala akong pinagkwentuhan dun sa bangungot ko na yon. Kaya para tuluyan ng lubayan ng mga gumagampalang stalker si Shaira, to the rescue na ang ating faith healer. Hi, Syra. I'm Gloria Jane Gentolea ng Pasig City, ang pinakamagandang albularyo sa Barut ng Quiapo at Pasig. Ay, Max! Si Miss Gloria. Kailangan kasi at home ang ginagamot, ang tinatawas. Kanina, habang ini-interview ka, nandyan. Kaya ang usok papunta sa'yo. May mas malalim dahilan daw kung bakit lapitin si Shaira ng mga kakaibang nilalang. Ikaw ay pure, ikaw ay gusto talaga ng kahit sinong hindi nakakakita sa'yo. Tingnan mo kung may kuryente. Minsan, pag ginanyan mo, nararamdaman yung kuryente. Mula kamay hanggang balikat, mula kamay hanggang likod. Walang enerhiya, walang enerhiya. Ibig sabihin, mabait lang sila. Hindi katulad ng iba na pag ganyan ko, nagsusumigaw na sobrang init. At ang pabihirang kakayahan, tila ba nakasulat daw sa palad ni Shaira. Pagka malapit ka sa hindi nakikita, tao, iba na naman ang niya, di ba? Nakita mo, kanina, sobrang baba, di ba? Ganyan kanina. Ngayon naman, o di ba? Pumapantay. Positibong ghost whisperer ka. Positibong magagamit ka nila pagdating ng panahon o magpapagamit ka kung gusto mo. Mamotivate kita na hindi siya lalapit na magiging maayos ang lahat. Mahawakan mo tong bumbunan mo. Mararamdaman mong mainit ang singaw, itaas mo ng konti. Makiramdam ka. At habang nakapikit ka, pakiramdaman mo, mag-isip ka ng maliwanag at madilim. Mag-isip ka rin ng iyong kalayaan at normal na buhay na nais mo. Tanggalin mo sa katawan mo ang negatibo. Makalipas ang ilang sandali, Dahan-dahan dumilat ka. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Habang nakapikit ako kanina, sa totoo lang parang boses niya na lang yung naririnig ko. Mainit nga, tapos habang umaano, parang nawawala yung init niya. And yung likod ko rin, gumaan siya yung pakiramdam niya. And even the church acknowledges yung ganitong panggugulo ng evil spirits. Pwede naman talaga tayong i-disturb Pwede, tulad nung kwento ni Shaira, pwedeng i-disturb. Pero this spirit cannot be in control with us. Kasi yung ating kaluluwa is in control of our body. They can also possess our body. Pero again, they cannot be in control of our spirit. Kaya pwede natin silang i-deny. And lastly, ang pinakamahalaga syempre dito is to pray. We have always to acknowledge the presence of God. sa mga misteryosong pagsulpot ng tubig sa kwarto noon ni Shaira, hindi raw yan dulot ng undin ayon sa ating eksperto. Meron po tayo mga iba't ibang dahilan. Pwede masabing dahilan kung bakit nagpapawis po tayo o sabihin natin nagiging basa yung ating parte ng katawan and pati yung mga gamit or object na ating natatabihan. So yung tinatawag nating homeostasis. Ito po yung proseso kung saan ibinabalance po ng ating katawan na automatic na nagbabalance po ng ating katawan yung temperature po dun sa outside po, outside system. Pwede natin ihalin tulad yung metabolism ng isang sanggol, kahit naka-aircon ka, nagpapawis pa rin siya. Pag ito nabasa, maniniwala na talaga ako sa'yo. Pagdating naman po sa mga object na sinasabi nating walang buhay, pwede nating masabi, tinatawag po natin itong, i-relate natin sa science na tinatawag natin condensation. Ito naman po yung yung mga water molecules in a vapor appearance ay nagiging liquid naman po. So yun po ay isa pwedeng maging dahilan kung bakit walang tao pero nagiging basa po yung ating higaan or kumot doon sa kama. Sa nag-uumapaw na takot, huwag na huwag tayo magpapalunod.
dahil walang kababalaghang hindi kayang labanan ng dambuhala. At matibay na paniniwala. Aha!